Si Mark ay isang jeepney driver na madalas napapadaan sa rutang hating gabi mula Antipolo hanggang Cubao. Isang maulan na gabi, bandang 1:00 ng madaling araw, huminto siya malapit sa isang madilim na kurba sa Marikina, kung saan nalililiman ang mga puno malapit sa kalsada. May nakita siyang isang nakatayong babae. Nakasuot ito ng puting damit at mahaba. Basang-basa ang mahaba niyang itim na buhok. Kumaway si Mark at sumenyas kung sasakay ba ito. Mukha siyang malungkot at walang buhay ang mga mata. Lumapit si Mark at pinapasok naman niya ang babae sa kanyang minamanehong jeep. Cubao po, bulong ng babae. Halos hindi na marinig. Tumango siya at isang beses lang siyang sinulyapan sa salamin. Tahimik siyang nakaupo sa dulo ng jeep, nakatingin sa labas ng bintana. Sa mga sandaling iyon, kinukutuban na si Mark. Mukhang hindi siya kabilang sa rutang tinatahak. Nang makarating siya sa susunod na hintuan, tumawag si Mark. Cubao na po, saad nito. Subalit, nakadalawang ulit na siya ng Cubao, ay wala pa ring sumasagot. Dahan-dahan siyang lumingon at ganon na lang ang gulat niya nang makitang wala na ang babaeng pasahero. Nalilito man, ay pinahinto niya ang jeep. Bumaba at tiningnan ang likod. Ang upuan ay tuyo. Walang bakas ng paa. Walang bakas ng taong nakaupo roon. Napailing na lamang siya at mabilis na sumakay ng jeep niya. Ikwinento ni Mark ang nangyari sa kanya sa isang terminal na kanyang hinintuan. Isang matandang lalaki ang nakarinig at ang sabi nito, sa may liko, sa madilim na parte ng Marikina, matagal nang may nagpapakita doon. Babaeng namatay sa car accident. Hinulog daw ng boyfriend nito. Suot niya ay puting bestida. Saad ng matandang lalaki. Simula nga noong hating gabing yon, tumanggi na si Mark na dumaan sa kurbang iyon ng mag-isa. Palagi siyang tumitingin sa kanyang rearview mirror. Natatakot na baka makita niya itong muli. Natahimik na nakaupo at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para sumakay muli sa mga namamasadang naliligaw doon ng hating gabi. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa ibabahagi kong kwento, pero nangyari ito taong 2013. Dito sa baryo namin, may kilala kaming baliw na palaging palakad-lakad tuwing gabi. Nagmumura, sumisigaw, minsan napapangiti lang sa kawalan. Sanay na kami at bihira siyang pinapansin ng mga tao. Pero isang gabi, kakaiba ang nangyari. Habang kumakain kami ng hapunan, biglang may manok na itim na dumapo sa bintana. Nagwawala, parang galit na galit. Pilit pumapasok sa loob ng bahay. Mabilis na kumuha naman ng itak si tatay at sinaksak ang manok sa leeg. Bago pa man makapalag ang manok, patay na ito at duguan ang sahig ng sala. Hindi kami makapaniwala. Ang sabi ni nanay, hindi normal yan. Bihira ang manok na ganyan. Matapang, lalo na paggabi. Kinabukasan, gumising kami sa balita na patay na raw ang baliw sa baryo namin. Natagpuan siya sa likod ng abandonadong kubo at nakahandusay. May tama ng saksak sa leeg. Pare-pareho ng tama ng manok na umatake
sa bahay kagabi. Nagtipon-tipon ang mga matatanda. Nag-usap-usap tungkol sa pagpapalit anyo. Ang sabi ng lola ko, minsan, hindi lang hayop ang gumagala sa gabi. May mga nilalang na kayang magpalit ng anyo. At kapag nasugatan mo ang anyo nila, nadadala nila yon hanggang sa katauhan nila. Lumamig ang bahay namin. Tuwing gabi, parang may naririnig kaming hikbi o iyak sa labas ng bintana. Minsan, amoy dugo pa rin ang sahig ng sala kahit ilang beses nang nalinis. Si tatay ay hindi na masyadong lumalabas tuwing gabi at palaging may hawak na bawang at asin. Ako naman, hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maawa sa baliw na yon. Dahil ang baliw na dati namin tinitiis lang, yun pala ang manok na gusto lang sigurong magtago sa katawang hayop, pero naubos ang lakas. Hindi lahat ng wala sa katinuan ay baliw talaga. Minsan, sila ay may dalang lihim na hindi natin kayang ipaliwanag. At sa isang baryong puno ng kwento, minsan hindi mo alam kung tao o hayop ba ang kahalubilo mo, kaya't ugaliing mapagmatsyag sa iyong paligid. Itago niyo na lang ako sa pangalang Emma. Dito nga pala sa baryo namin, may isang lumang waiting shed na malapit sa kalsada. Sa sobrang tagal nito, kupas na ang mga pintura at may mga basag na rin ang tile sa upuan. Lagi kong ang tinatanong kay tatay kung bakit walang sumisilong dito kahit malakas ang ulan. Ito naman ang pinakamadaling takbuhan. Ang sagot naman niya, hayaan mo lang anak, hindi kasi lahat ng silungan ay ligtas. Ang saad sa akin ni tatay. Akala ko dati dahil madumi lang o may amoy. Pero napansin ko, kahit may bagyo, kahit mga tricycle driver, hindi tumitigil dito. Ang mga estudyante ay dumediretso na lang sa kani-kanilang bahay o sa tindahan. Yung waiting shed, palaging walang tao, kahit anong lakas at buhos ng ulan. Isang araw, inabot ako ng malakas na ulan pag-uwi galing sa paaralan. Walang ibang silungan kundi yung waiting shed. Tumakbo ako para sumilong dahil basang-basa na ako at nanginginig na ako. Pagpasok ko, biglang lumamig ang hangin. Hindi normal na lamig, yung tipong may yelong dumaan sa may batok ko. Tahimik lang, walang tunog ng ulan sa bubong. Pero rinig ko yung hininga ko at tibok ng puso ko. Bigla kong naamoy ang parang bulok na dahon at usok ng kandila. Samahan pa nito ng amoy ng asupre. Tapos may narinig akong mahinang tawa sa dulo ng upuan, parang boses ng matandang babae. Ang lakas ng ulan Hindi ko makita ang mukha niya. Nakatalukbong kasi siya ng jacket. Pero kita ko yung mahaba niyang kuko na nilalaro ang dulo ng upuan. Hindi ko alam kung tatakbo ako o kakalma lang. Bigla niyang tinuro ang bag ko. Bago daw pala ang bag ko. Ang sabi niya ay huwag ko daw iiwan doon. Nang tumingin ako ulit ay wala na siya. Pero biglang bumigat ang bag ko. Parang may nakasabit. Tumakbo ako palabas ng waiting shed kahit malakas pa ang ulan at mula noon hindi na nga ako muling sumilong doon kahit gaano kalakas ang ulan o ang bagyo. Kinabukasan, narinig ko sa mga kumpulan ng matatanda, doon daw dati sinilong yung matandang nabundol. Kaya simula nun, may nagpaparamdam na tuwing may bata o estudyanteng napapadaan doon. Hindi lahat ng silungan
ay ligtas nga. Minsan mas mabuting mabasa na lang tayo ng ulan kaysa makisilong sa lugar na may sumisilong na palang iba pero hindi mo nakikita.